Ngayon naman ay makakausap natin si Commander Arman Balilo, spokesperson ng Philippine Coast Guard via phone patch. Commander? Magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na nakikinig sa inyong palatuntunan at nanonood. Magandang tanghali rin, Commander. Ito ho si JC Tejano mula ho sa Telebisyon ng Bayan. At ang nakuha po nating balita, Commander, sa kasalukuyan ay meron na ho kayong mga pinagbawal na mga pagluluto ng mga barko sa kasalukuyan. Ano ho itong mga ports, no, na pinagbawalan ho nating lumikas? Actually, JC, pagka may public storm warning signal na tinakda yung Pag-asa, yes, yung mga lugar na yun, automatically hindi na rin pwedeng maglayag yung mga barko. Pero dahil mayroong mga biyahe, halimbawa, na panggagalingan ay malayo at walang bagyo, pero yung pupuntahan, kung may bagyo, yun din ay hindi na pwedeng maglayag. Pero dahil dito sa Metro Manila, meron ding typhoon, yung mga nandito sa North Harbor, yung nasa Batangas, halimbawa, sa Southern Tagalog, hindi po yun pinapayagan. So meron tayong 2,995 stranded passengers covering yung ports ng Visayas, ng Bicol at ng Southern Tagalog at maging dito po sa Metro Manila. And Director, paano na ho yung pagluwas nila? Hanggang kailan ho ba itong suspension na ito? Hanggat hindi po magandang panahon at wala pong paglilift yung Pag-asa doon sa public storm warning signal, hindi pa rin po sila papayagan. At ang sapat naman po ng Philippine Coast Guard, pag nakita namin na medyo maalon pa rin at hindi pa safe, ay maghihintay pa po tayo. Alright. Commander, sa kasalukuyan ba, meron tayong iba ring mga minomonitor pa na mga barko siguro pinabalik na sa ating mga ports or mga barko na pinagbawalan ng tumuloy, bukod pa doon sa ports mismo nagmumula? Wala naman, JC. Maaga tayong nagbigay ng bulletin, no? Kasi we took the cue from Pag-asa na super typhoon ito. So, nagbigay kagad tayo ng notice to mariner. Yung mga barko dapat mag-shelter at yung mga pampasero hindi dapat maglayag. Ganon din yung ginawa natin doon sa mga fishermen. Ang directive ng commandant namin, si Admiral Isorena, na mag-coordinate doon sa mga fishing companies para yung mga deep sea fishermen ay hindi na makapalaot o kaya yung mga nakapalaot na ay mapabalik. Ayaw na natin mangyari sana yung nangyari nung nakaraang taon na yung 300 fishermen na inabutan ng bagyo dun sa probinsya ng Gensan. So hopefully nag-comply yung mga kasama natin sa fishing industry at talagang nirecall nila yung mga fishermen at hindi pinayagan yung mga supposed to be na maglalayag pa sana. Alright, so Commander, just to clarify, wala pa ho tayong naitatala na pumalaot na mga nagbabangka o any ship? Wala po. Kung meron man po, dito nga kanina sa Manila Bay, meron pong nakita yung mga tauhan natin at tulpo lahat ito. Okay, Commander, ngayon naman ay meron din hong mga ilang katanungan ang aking kasamang si Kirby Cristobal. Commander Balilo, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Kirby po ito. Sir, may tanong. Sir, may tanong lamang po ako. Isa po sa mga pinapangambahan po ay yung tinatawag po natin na storm surge. Ano po ang ginawang paghahanda ng Philippine Coast Guard para po maibsan po yung pangamba po ng ating mga kababayan tungkol po dito, sir? Well, in coordination with NDRMC, no, yung mga kababayan natin sa mga baybayin ay pinalilikas na ito at yung mga kagamitan nila ay pinasisecure. So far naman po, minomonitor din namin kung may storm surge. Malalaki po yung alon pero hindi naman po nangangulugan na storm surge na. Opo. Sir, bukod po dito sa mga pag-monitor po natin, kamusta po ang rescue operations po na ginagawa po ng Philippine Coast Guard po? Sakali po, dun po sa mga naapektuhan na ng bagyo, sir. In tandem with the other agencies, ganun ang ginagawa natin. No? We depend on the NDRMC kung merong mga pagkilos para isahan yung pagkilos natin yan. Wala pa naman pong i-report sa amin na any untoward incident sa mga ginagawang mga operations right now. At bilang panghuli na lang, sir, ano po ang inyong mensaheng maiiwan po para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa daraanan po nitong bagyong si Yolanda? Well, pakinggan po natin yung mga announcement palagi ng pamahalaan at kung meron pong ipinapayo sa inyo na kailangan yung lumikas at mag-ingat, dapat po gawin. Yung mga maritime activities po ay suspended. Huwag na po magpilit yung mga kababayan natin na pumala, lalo-lalo na sa ganitong klase ng panahon. Alright, maraming salamat po sa inyo. That was Commander Arman Balilo, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard.